bago ang lahat, alam ko masyado pang maaga ang kwento na to dahil malayo pa ang Christmas. Pero nung dumaan to sa FYP ko, parang nakaka-inspire kasi bilang isang content creator or TikTok affiliate ka man or social media influencer. Ang kwento nito ng Coca-Cola at kwento ni Santa Claus. So marami kasi ang nagsasabi or nakakaalam na ang Coca-Cola daw ang nag-ibento kay Santa Claus. Pero ang totoo nito is meron ng idea yung tao kay Saint Nicholas bago pa siya instant parang ginawang standardized image ng Coca-Cola. So nung ang ang yun na nga, matagal na umiiral yung idea ni Santa Claus at ah, may naging problema or parang naging strategy siya ng Coca-Cola kasi napapansin nila yung mga tao umiinom lang ng Coca-Cola tuwing summer. So mataas ang benta nila ng Coke, ng Coca-Cola, ng tama, Coca-Cola. Basta Coke tuwing summer, tapos bumababa na yung sales nila pagdating ng bandang winter. Halos zero na. So, dahil doon, nag-isip ang Coca-Cola na paano nila patataasin yung sales nila kapag December. So, umanap sila ng illustrator at nagkataon noong 1930s, parang gano'n, 1930s, merong bagong parang santo which is Saint Nicholas na gagawing santo ng Catholic Church. So, may idea ng tao na kung sino si Saint Nicholas pero walang standard na itsura niya. Minsan payat siya, minsan maliit, minsan at madalas green. Yun ang nasa isip ng mga tao. At matandang lalaki. Which is obvious naman, di ba? Matandang lalaki. So ang ginawa nila, kumuha sila ng illustrator at nag-isip sila ng paano natin paano natin ma-capture yung image ni Saint Nicholas para sa winter. Tama ba? Nag-make sense ba? So, ang ginawa nila, si Saint Nicholas, nilagyan nila ng, di ba, green siya, naka-green robe siya. Ang ginawa nila, nilagyan nila ng red and white. Yung color nung damit ni Santa Claus. Para naayon sa brand nila, di ba? Coca-Cola is white and red and white. And pagkatapos noon, pinalaki nila si Santa para jolly, friendly, and nakakatawa tingnan. Hindi nakakatawa. Yung friendly siya tingnan. Yung madaling mapapalapit yung loob mo sa kanya. So minsan nilalagay pa ng blush, di ba? Dito, ng red si Santa para lang umayon dun sa red and white na branding ni Santa Claus. So, after nun, tines nila ng tines yung image ni Santa sa mga tao tuwing winter. Nilalagay nila yung image na yon ni Santa sa Coca-Cola bottles. And ang nangyari, yung akala natin na ang genius lang kasi na akala natin drinks lang yung iniinom natin, pero yung idea na pala na ang Christmas ay dapat ganito. Dapat masaya, dapat nag-gather tayo sa bilang family tuwing Christmas. And ito pa yung isa, no? Yung Kris Kringle, ito, nabasa ko lang naman, no? Na si Kris Kringle ay isang magnanakaw sa summer sa Europe.
And parang ingay na aso. Nawawala ako. Yun, isa-sermon din ako sa Europe na umakit siya sa bubong tapos bumababa siya sa mga chimney tapos doon siya nagdanakaw tapos doon siya mag-exit through the chimney. So, meron kang malinis na chimney pero nanakawan ka naman. So, doon galing si Kris Kringle na ginamit din na parang version ni Santa na kung paano siya pumapasok sa mga bahay at namimigay instead of nagnanakaw. 'Di ba? And dahil nga sa idea na yon na kinuha ng Coca-Cola, parang bilang isang content creator or bilang TikTok affiliate, magkakaroon ka ng idea na kung paano, di ba? Ako, nagkaroon ng idea kung paano, ibahin. I-tweak yung, ewan ko lang kung uubra pa, no? Pero, iti-tweak mo yung idea instead of, parang ganito, instead of sabihin mo, mura tong relo, itong cellphone is mura lang, sabihin mo, itong cellphone na to ay makakagaan ng loob mo. 'Di ba? Parang nagtatap ka doon sa emotions ng mga tao tulad ng ginawa ng Coca-Cola tuwing Christmas. Na kailangan kasama mo ang buong pamilya, celebrate kayo ng Christmas kasama ang Coca-Cola. O 'di ba ang galing? Genius. Di ba? Kahit na aga pa, June pa lang, parang na-amaze na ako. Ano pang mga products na pwede mong i-attach sa mga emotions ng tao. Di ba? Para maging, or content na pwede mong i-align para mas mapa-improve pa yung paggagawa mo ng content, I guess. Di ba? Paano pa mapapalapit yung idea mo sa mga taong nanonood sa'yo. Yun lang.